Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay April 24, 2024 at Wednesday. So very good yung galaw na market natin. At medyo nag-bounce tayo ngayon ulit for the second day, di ba? So medyo nag-breakout tayo dito sa MA9. May gap dito, klinos nitong si PSE index natin. So very good. Medyo marami tayong nakita ngayon. Nakahinga ng konti yung mga portfolio po natin kasi medyo maganda yung galaw ng blue chips. Marami po sa kanila is nag-bounce. Ayan. So nakita ko dito si Jollibee nag-up siya ng 4%, si Ayala 1.79. Properties yung man nandito sa unahan. Pero marami nga pong pumitik. Tapos si CHP, di ba? Medyo negative tayo sa kanya kahapon kasi akala natin bumalik na siya doon sa talagang price na pinag-uusapan sa kanya. Pero ngayon, medyo malakas naman yung kanyang uptick. So, kaya lang, yung nakikita ko, hindi ko makita yung net foreign sell pala or net foreign buy. So meron ako nakita black sale kay SMPH kanina, medyo malaki yung nakalagay yata sa kanya. So hindi ko alam kung ito yun 1.86 billion net foreign sell. Ano ba yan? Capitulation na volume or meron lang black sale na nangyari talaga kanina. So medyo maganda yung closing nga po natin. So nag-up tayo ng 6,572.75. So on the way tayo sa recovery after na medyo mawala na nga po yung usap-usapan with regards sa Iran versus Israel. So nagkaroon ng de-escalation kaya yung mga markets natin is okay na rin. Medyo kumalma na po siya. Okay? So nauna sa lista natin at out of the blue talagang tinitik si HP, no? So nung umaga, umakit lang siya ng mga 8%, 10% yata yung nakita ko sa kanya. Then, after lunch, medyo dumagsa na nga yung pumitik dito kay CHP natin. So, siya yung pinaka-winner for today's trading natin sa mga trending stocks. Nag-up siya ng laki 31.2%. So, sino nga ba naman mag-akala after 2 days, nag-drop siya ng 40% and then suddenly, nag-up na siya ngayon ng 31.2%. So, meron siyang net foreign buy na 4.95 million. Ano kaya usapan dito? Medyo malapit-lapit na siguro yung usapan dito kay CHP natin kasi medyo volatile na yung price action natin. SCC, magkapatid to, no? SCC at saka CBMC. Pero medyo late tong upload ko eh. Si APX yung isa nakita ko na nag-trending ngayon. So anyway, ito yung dalawa kaninang nagpo-monitor ako sa kanya. SCC at saka DMC. So yung magkapatid natin is especially itong SEC, di ba, nag-up siya ng 3.04%. Tapos bumalik yung foreigners, meron siyang 25.33 million na net foreign buys at tinutulak siya. Halos mag-close the gap na to si SEC. And then kasabay naman niya itong CDMC natin kasi nag-up siya ng 5.74% and then meron siya 6.56 million na net foreign buys. So itong dalawa, bawing-bawi yung mga traders natin dito kasi pabalik na siya doon sa price niya pre-ex date, di ba? So bago nag-anon siya ng kanyang mga dividends naman. Ito maganda kay SEC kasi 10% yung dividends and halos pa-close. Pa-close na nga po yung gap natin sa kanya. Okay? So next, si RCI. So nagpitikan yung mga stocks natin. Maraming maganda. Yung galaw, 11.7%. Tapos meron siyang 122.31K net foreign sale dito sa market. Si KEP, ayan. So kasama pa rin sa trending stocks natin. Inaantay yata mag-breakout to. Halos nag-up siya ng okay, halos mag-breakout na. 1.38% and then meron siya 2.34 million net foreign sale. Tapos nandito si Megawide. Ayan, nabuhay si Megawide. Nag-up siya ng 2.81% pero wala siyang foreign buying. Meron yata ng dividends. May dividends na naman ba to? Si Megawide natin. And then si DMC nga po is up siya ng 5.74%. Okay? So medyo nag-celebrate ng konti yung mga port natin bukas. Tingnan natin kung tamang kung may follow up then siguro nga reversal na yung yung galawan ng market natin. Kailangan hindi pa rin natin makita kasi yung net foreign buy. Ayan. So disclaimer guys sa mga bago dito sa channel natin as usual, please don't forget to read yung ating disclaimer. Yung ating vlog is for education purposes. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung anong stock yung gusto mong bilhin. Okay? And then follow po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka dito sa mga post ko natin or kung gusto mo, join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So kung gusto mo ng guide sa tradings. Tapos salamat po doon sa usual na nanonood. Ayan, mayroon pa tayong bagong video.
Bago lang, kanina lang natin pinost about sa My App at saka si 2Trade Asia. So, dinemo natin dito kung paano gamitin yung My App natin. Nakakonect na pala siya kay 2Trade Asia Plus. Tapos, mag-register ka lang doon sa kanya and then pwede ka na mag-trade. Maganda sa kanya, hindi mo na kailangan mag-fund sa bank. Basta may funds yung My App mo, pwede mong matrade yung mga stocks dito sa Philippine market. Tapos may app siya nung to Trade Asia Plus. Ayan. So i-check mo po kung so malaman kung paano yan gawin. Tapos sa Kapatid Reviews, check mo na lang po yan. May bago tayong IPO, si Ocean Gold. May mga post tayo sa kanya kanina, so basahin natin. Profit or loss, mga sample trades, basic indicators, plus fundamentals, yung mga risk management, plus yung PSE stock market studies, yung mga learnings natin dito sa market. Okay? Follow mo din po ako dito sa ating Palawi Trader Crypto ko to para sa mga play to earn games. Kaya medyo tulog yung play to earn games natin. So, social media, Facebook account, check na lang po yung mga posts. Ayan, andyan din si my app natin, to Trade Asia. And then, ganun din po sa Facebook page, check mo lang po yung mga posts natin dito. Ayan, follow mo na lang yan para updated ka sa mga posts. Butigipig, yung mga articles sa local market, US, at saka dito sa bandang cryptos, money earners, yung mga side hustles naman natin. So, check mo na po yan, baka makatulong sa'yo. Medyo laglag yung mga website ko ngayon. Ang lakas talaga ng epekto ng AI na website. Ang daling gumawa, pero yun nga, ayaw ni Google kasi magtatayo siya ng sarili niyang AI na effect sa kanyang website naman. Okay? So tingnan natin yung pinaka-summary ng index natin. So dito yung link natin dito sa videos natin kay Maya app. So nai-post ko ba ng tama? Ayan, so double check nyo na lang po. Tapos okay, ito yung summary natin. Meron na pala akong nakita kanina. Ang pinakamataas ngayon for today's trading natin is holding firms, may mga big caps. Alam ko si GGS, yun pa ba? AC. Basta nag-bounce yung malalaking cap na stocks natin. Jollibee pala. Hindi holding firm si Jollibee natin. And then next si property 1. Industrial 1.28 and then next si property 1.22%. Si finance lang yung medyo nag-red dito sa mga stocks naman natin. Okay? So foreign funds sold, ito yung binenta, Banco de Oro, Security Bank, Union Bank, APF Gen, Mer Petron, CNPF DNLFB, GSMI, ABA AC, Aboites LPG, Ali Aritz, Crit, Philrich, KEP, MEG, MRITS, ayan, so ang dami. Tapos foreign funds bought, BPI, China Bank, Metrobank, ASEN, Manila Water. Si Manila Water medyo kataw yung galaw niya. EMI, Jollibee, CHP, DMC, JT Cup, GGS, SM, DDMPR, Robinson, at saka si TEL. So PLDT partners with Huawei Technologies and US-based organization Rainforest. Ayan, so mayroon siya ba partner. Tapos yung closing natin kanina, so very good. After ng nag-conso, nag-breakout siya kanina ng opening. Tapos SMPH focuses on expansion to serve more regions. So halos lahat ng probinsya na meron ng SM. Kailang ang init, no? So karamihan siguro ng mga tao ngayon sa Pilipinas na sa mga SM kasi nagpo 40 degrees na yung tama ba temperature, 'di ba? Maraming school ang sinuspend yung klase kasi nga especially doon sa Cagayan, bandang Cagayan yata yun na nabasa ko kanina. So umabot ng 42 degrees. So sobrang init nga po. So nagbakasyon ako ng konti diyan sa Pilipinas at grabe pag naglakad ka sa kalsada. Para ka sinusunog. Ganun yung pakiramdam. So dito naman sa Malaysia, pagbalik ko, paulan-ulan naman dito. So dito kasi sa Malaysia, kahit anong summer, may ulan. Kaya medyo malamig siya ng konti. Ayan. So, ingat na lang po dyan. Heat stroke kasi ang kalaban. RCB, minus 1.97%. Teams out with Japanese Global IT. Aboites Power is planning to issue notices to proceed NTP for the development. Ito yung kanina halftime show. So Asian stocks rally as tech stocks shares jump across the region. Kasi nga po, nawala po yung pessimism doon sa gera. So yung sa mga Binance users natin, SEC pushes for Binance app removal in the Philippines. Ayan. So check nyo maigi yung mga account nyo. SSI, continue to post record growth
during full year 2023. So, di ba, maganda yung earnings ni SSI. CPG says it's retain AA plus credit rating from CRISP driven by sustained market position and continued revenue growth. Pero nasa baba yung price niya. So, ito po yung bagong IPO natin. Meron pala siyang prospectus dito. So, double check nyo lang po. Ewan ko makagawa tayo ng video dito over the weekends. So, sets IPO price at medyo mataas, no? 13.33 pesos per share. Okay? Mabigat yata itong si ano o siya na gold. Nickel. Uh, global nickel market value is valued at 36.27 pero seem to grow. Okay. So dividend yields niya is malaki din naman 5%. Kaya lang kasi yung price niya no, medyo sumadsad din to eh. Si FNI medyo nagre-recover. Philippine Pension Fund GSIS first quarter net income rise is 21%. Ayan. Sun is developing a hotel casino at Westside City. Nickel is second top nickel producing country at 400,000 metric ton and nickel ore exporter. Mega wide, mahina yata yung earnings niya o minus 92%. Okay. Oceana Gold, ayan, andito po yung details niya. So malapit na nga po yung IPO is ano bang offer period. Ayan. April 29 to May 6 po. Ayan. So malapit na pala next week o this week. Para next week to. Start ng offer period na. So offer price up to 17.28 peso. Pero 13, di ba? Sabi niya, 13 pesos. Numbers that matters. BPI. Ayala-led bank plans to offer ESP team bond later this year. SMC seeks approval for each plan, 20 billion fixed rate peso. ABS-CBN, ito yung pa-uptick sa kanya. Sign a content partnership agreement with Bilyar own Advanced Media Broadcasting, yung ating All TV. AC, hopefully nag-bounce ka na, lalim ni AC. SM, to create maiden 3 billion to, no? Euro medium term note program. Robinson land partner with Philippine Retirement Authority and the rest. Ito yung mga kahapon na galawan na. Okay. So, DDPO mine operation, Oceana Gold sets IPO price 13 pesos. Tapos si Manila Water, hindi natin napapansin pero taas ng price action niya. Share buyback, Robinson, Costco at saka si Ali. Tesla, ayan. So pinag-usapan si Tesla kasi nag-jump siya ng 13% after hours. So laki no, nagre-recover siya. At sabi niya kasi, di ba, mabawasan pa niya yung price ng kanyang Tesla sa Pilipinas kaya. Meron na mga Tesla siguro din no, kahit pa paano yung mga mayayaman sa Pilipinas. PLC, the gaming industry arm of C Family, Bell Corporation, interest in City Manila, so is earnings slash by more than half. Ayan, so medyo mahina si PLC. Hindi natin naririnig si PLC, di ba? Yung price action niya, hindi natin nakikita. So BPI, AC, and kahapon, ayan, malakas po yung jump ng US market. Kahapon, di ba, nung nag-review tayo, medyo maaga siya, pero yung review, pero berde naman. So nag-close siya is berde. Tapos mataas din tayo dito sa US counterpart natin is 1.37%. Okay? So maganda yung mga nangyari dito sa markets natin. Okay? So bounce na naman eh. So guys, yung ating Patreon channel. So check mo na lang po yung mga gusto ng guys sa trading, investing sa Philippine markets. Sali ka lang po dito. So open po yan anytime naman. Okay? So tingin tayo dito sa summary ng market. Okay, so gumaganda yung itsura natin. So pwede na siguro ilagay dito kasi may confirmation ng breakout yung candle natin 6.4. Nung mga nakarang araw 6.3, di ba, nilalagay ko sa kanya kasi nga below pa rin naman tayo ng MA9. Pero meron na tayong breakout. So most likely itatouch natin tong 6,600 level. Kasi ito yung level na to, itong malaking dalawang drop na to, kung tanda mo pa, ito yung drop natin sa Israel conflict. Ayan, so ito yon. So ito yung nakita natin na drop. Kaya nga sabi ko sa inyo last time, in-anticipate natin babalik tayo sa level na to. So dito naman siya magkakaroon ng decision kung ibabalik niya yung trend natin dito sa bandang taas kasi patapos na yung April. Very bad yung April natin sa market. Very hot, di ba? Mainit. So nag-drop tayo ng malakas. So maganda by May, June, July, bago yung ghost month is makarecover ulit tayo dito sa 7,000
level naman natin. Okay? So on the way tayo para ma-retest kung uh, yung pagka-sideways natin dito sa area na to kasi sideways din siya last time is babalik nga tayo sa taas. Pag hindi, magiging pattern natin similar dito sa nangyari na to. So sideways lang siya and then drop ulit pagdating ng ghost month, di ba? Ghost month nag-drop, double bottom and then saka siya umakyat. And then hopefully hindi ganyan yung mangyari. Tignan natin kung tapos na yung correction ng markets natin. So basta siguro walang scare dun sa giyera sa Iran at saka Israel. So on the way din yung RSI para mag-recover dito sa RSI 50. Ganun din po yung direction ng MACD formation is nasa recovery na nga po siya. Okay? So yung mga humatak, hanapin na lang natin yung mga humatak dito sa blue chip. Jollibee 4%, sino pa? CHP nakikita ko dito. Aboitiz 3%, yung mga malalaki pala. Ayan, holdings company. Ayala Corporation, ayan, nag-bounce na siya, 3%. Ano itsura niya? Ayan, lumalaban na siya, si Ayala, Manila Water o taas. SCC, so 3%. Tapos si GGS, ayan, so lubog na lubog to. 5%, nag-up siya. DMC, 5%. Yan yung mga nagpagalaw ng market. Tapos, ayan, yun lang. JT Cap, so lalaki. Ang lalaki ng galaw pala ng mga big caps na stocks naman natin. So dito lang is banks yung medyo namula for at saka si PLDT, BPI at saka PLDT. Okay? So yung mga winners, CHP, congrats doon sa malakas na loob. So ang problema lang kasi kung sumalo ka dito, 'di ba? Ito yung saluhan ng first na drop and then nag-cut ka dito sa area nito kasi malaki na rin yan 40%, di ba? Natural instinct is mapakat tapos manghinangin tuloy pag ngayon kasi nag-bounce siya ng malakas naman. So anyway, mamaya silipin natin ng konti. Saan na naman tayo titingin ng levels natin dyan. So next na malakas si RCI, nag-breakout siya, 11.7%. So nag-higher low siya dito sa area na to. DMC 5.74, di ba? So nag-close the gap na nga, halos close the gap na si DMC natin. So panalo na yung dividends kung lumabas sila for today's trading natin. Okay, so Home 5%, nagre-recover na kaya to o another trap si Home. GGS nag-up nga siya, si Balay ba't isang kandila lang si Balay? 16 trades lang. Tapos, ay isang uptick lang siya, no? CTS, 4%, JPCAP 4%, All HC, okay, pa-recover, 3% si Fruit, 3.75, si PHE, 3.45. So, medyo marami nga po, ayan, no? 2%. Ang dami pa, ang daming galawan. So, ito si APX panalo. Breakout na yung galaw niya. So, dito naman sa losers, sino ba? EI, ayan, so ito yung sabi natin kahapon, 20 trades lang yata siya. Tapos 20K lang yung volume niya. So trap lang pala si AEI. Ingat tayo pala sa mga ganyan. Walang volume pero pumitik na malakas yung price action niya. So DFNN, cut mga penny stocks to. Inex, minus 7%. Ang dami natin stocks na ano, no? Yung mga price talagang super na yung, ano, yung presyo. Yung may volume, hanap tayo may volume. Wala, yung mga penny stocks lang. Mas marami yata yung gumalaw talaga ng maganda for today's trading natin. Mga penny stocks lang to, si IMI Lab, tayo tumigil sa pagbaba. PLC, nagstay na lang siya doon sa sa price dito sa correction niya dito sa area na to. Okay, so anyway, karamihan ng mga galawan ngayon is berde. Ayan, so good vibes yung market natin. Okay? So ganyan lang iwan ko yung chart natin dito kasi may sideways siya. Pag breakout, tanggalin natin yan and then guhit tayo ng bagong trend dito sa market. Pero ngayon, as of now, is medyo kulong tayo dito sa sideways pattern dito sa bandang kaliwa. Okay? So dito sa global markets, wala yatang pasok dito Ayan, meron. Kasi futures to So Nasdaq futures, ayan maganda ulit 0.78, Dow futures 0.01 and then S&P 0.3. Ayan, so very very good yung sentiment ng market verde lahat to. So US market kagabi okay siya, European markets verde. Ayan, wala tayong makitang negative dito So talagang nag-bounce na yung market natin. As may news pa tayo with regards dun sa sa giyera. Parang wala na no. So, wala na tayo masyadong makita na news. Okay. So, grabe mag-scare si, si PSE.
mapapakat ka tapos ngayon bigla bounce yung yung markets natin. So dito naman sa crypto, refresh ko lang. Okay, so 66K pa rin si Bitcoin, 3.2K si Ethereum, and then taas ni BNB 611. So verde din sila lahat ngayon, no? Ang daming magandang moves dito sa crypto. Okay? So okay din po dito sa crypto. Balik tayo dito sa galaw ng market. Pag-usapan natin yung trading stocks. Okay. So CHP, so congrats doon sa malakas na loob na sumalo kanina sa kanya kasi nag-open siya is 8% tapos medyo nauntog-untog pa yung galaw niya. Bumalik siya ulit. So grabe ang season nito. Halos mag-ceiling, di ba? 31.2% up, 4.95 million net foreign buy. So medyo ano ba to, sentimental na to, no? Si CHP natin. Di natin ma-plot to na maigi kasi nga hindi siya nag-aano sa normal na trading, di ba? Kasi na-convince tayo, medyo na-convince na rin ako kahapon na mag-steady siya dito sa previous na IPO dito malapit sa 1.2 kasi ito yung reference natin, di ba? Nung last time magkaroon siya ng offer. Tapos ngayon, naging bounce area niya, malakas na bounce area. Itong 1.2, tapos nilalagay ko lang yata kahapon is 1.4 na resistance. Pero nung nag-breakout siya, diniretso niya dito sa second na Fibonacci level natin. So nandito na siya. Okay. Ang pinaka-next na resistance, ano ba? Itataas ba natin to? Kasi depende na to sa price eh. Magdidepende tayo sa price. So speculative na lang yung trend natin, hindi natin ma-appreciate yung trend lines, mga indicators kasi yung galawan natin masyado siyang volatile. So pwede kang ma-wipe out dito, no? Nag-drop ng 40%. Tapos sakit sa ulo, no? Pag hindi ka bumalik after mag-cut dito sa 1.24 na closing natin sa kanya kahapon naman. Okay? So anyway, ganyan talaga sa stocks. Pag merong related na mga news siguro na maganda, biglang nagre-reverse yung direction ng market. Pero wala pa rin tayong nakarelate siguro siya kay DMC kasi medyo umakyat si DMC, di ba? Ay nagsasabay sila nito si CHP natin. Kasi wala naman tayong balita kung itutuloy pa ni DMC yung pagbili dito kay CHP. So tapos yung mga nakikita ko ng mga news, meron yata mga disclosure last or rather mga rumors siguro 'yon na naghahanap na ng ibang mag-offer para dito kay CHP. Kasi nga hindi matapos-tapos yung usapan nila ni DMC. Kaya siguro biglang nagbagsakan 'to eh. May rumors na baka meron na siya nahanap ulit na bagong buyer. Pero wala pa rin naman, hindi pa rin malinaw yung mga usapan dito kay CHP kasi wala pa rin naman siyang disclosure. Megawide yung meron ako nakita dito na disclosure sa kanya. So anyway, baka nga meron kasi malakas yung 106 million ulit yung pumitik sa kanya, di ba? So medyo malaki yan. Baka merong rumors ulit. Pero ilip ko na lang as is. Okay, sige. Gawan natin ng technical. Ang pinaka-next na resistance natin is dito sa 1.85. Pero um, hindi ako masyadong kampante na pwede natin lagyan dyan kasi depende sa doon nga sa magiging price kung meron ng offer kay CHP natin. Okay, sige, sige, base lang sa technical kasi may volume, meron siya nagtulak na konti, mataas yung volume natin. So, ang immediate na resistance is 1.85. Pero as of this time, very, very, very volatile siya kasi hindi mo alam yung direction. Magtakin mo. Mag-drop siya ng 40, ilan ba nung drop natin ito? Nag-drop siya ng more than 40%. Asan yung indicator natin? Nag-drop siya ng 44%, tapos biglang magka-comeback ng 30%, di ba? So, wow. Wow yung galawan ni CHP natin. Okay? So anyway, manage na lang po yung risk kung pumapasok ka dito kay CHP kasi sobrang sobrang volatile nga po siya. Okay? Next, SCC. Okay. So nag-second siguro si SCC dito sa listahan natin. Siya pa rin ba? Okay, pangalawa pa rin dito sa trending stock si SCC kasi halos ma-recover din niya yung gap. So ito yung gap natin. So 6%. Ang gap area is 10%, di ba? Dito. Samba. Okay, ito yung pinaka-gap area na sa kanya. So isang green candle na lang, sabi natin, yung mga meron dividends parang kay DMC is panalo na sila ng 10% kung mag-exit sila dito.
sa area natin ito. Magbi-break even yung price action nila tsaka dun sa X date na buying, halos mag-break even na siya tapos meron siyang dividendo. Kasi ang natural na instinct pag bumalik ulit sa gap area is magbenta ulit siya. Ito may dividends to eh. So anyway, ganun naman yung galaw niya. Pagka close the gap, di ba? Ito, gap, drop, tapos close the gap, tapos nag-drop ulit siya. Pero may dividends kasi nagkataon siya. So, ganun yung natural instinct ng stocks natin na to. So, ito magiging malakas na resistance. Very unusual kung umabot pa tayo dito sa 35.69 siguro, di ba? Kasi maraming pa profit taking dito sa 33 peso level. Okay? So anyway, as of now, very good po. 3.04% and then meron siyang 25.33 million na net foreign buy. Bumalik yung ano eh, nagtutulak sa kanya eh. Last time alam ko dito tapos lumabas. Tapos tinulak ulit yung price ni SEC. Okay na rin yung ano, nag-recover na rin yung price ng ano niya, ng MACD. So yung blue line halos o nasa ibabaw na ng red line natin yung blue line. Okay? So very good. Congrats. Another good stock sa Galawan, RCI, 11.7%. Ako inisip ko sa kanya nung nag-double top siya dito, magdo-double bottom siya dito sa area na to 1.53. Pero hindi na nga siya umabot and then nag-bounce na siya dito sa previous support na 1.76 o 1.75 siguro to. 1.73 na area tapos break out niya. So on the way na siya. Siyempre on the kasi higher low, di ba? On the way siya ulit dito sa area dito sa bandang taas. Ayan, ganyan tingin natin sa kanya. Maganda na kung umabot siya dito sa 2.5 ulit kasi higher low naman yung galawan natin or pwede sideways siya. So hindi na niya na-complete yung cycle niya kasi medyo mataas na yung demand sa kanya. So 11.7% minus 122K net foreign sell. Very bullish yung RSI. So hindi na bumagsak ng 50 and then nasa recovery na rin yung MACD. Yung overall picture ng MACD pala lower high bid siya no. Ayan, medyo a bit confusing yung yung galaw natin diyan sa MACD formation natin. Pero ito, mas malinaw, higher low and very good. Nakabalik siya dito sa trend niya o dito sa MA20, di ba? So nag-uptick siya which is bullish, di ba? Yung galaw nito si RCI. Okay? So congrats kung meron ka. Hopefully meron pa umabot dun sa shaded area. And then next si Kep. Okay. So, ex-date na, malapit na. 216%. Interesting din kung, ang alam ko mangyayari dito sa kanya, yung flooring ceiling, hindi siya magmamanifest kasi ang gagawin niya kasi pag bibigay siya ng cash dividend na 216%, mag-adjust yung yung price natin. So, i-recompute niya yan based dito sa 216.29 which is 6 pesos ba yung na-compute natin sa kanya last time na doon babagsak yung price action. Kasi nangyari na to, may ganyan na rin kay CLI last time nag-readjust din to Saan ba yung, hindi ko tanda kung kailan yung Meron siyang 200% na dividends din last time. Pero hindi natin matrace yung dito yata yun. May nakakita ko na green. Natakpan kasi annual earnings. Yan, ito, 100% pala si Bulan Master. Last time, nag-ano din siya, nag-reprice din siya based sa 123% na dividends. Tanda ko pa nangyari kay kay CLI. So ganun din expectation natin dito kay Kep. Ayan. So marami na anticipate syempre. Maganda yan kung yung 200% mabigay talaga sa kanya, mag-adjust yung price and then later on makalimutan natin kagaya nangyari kay CLI nag-recover din naman yung price action niya. Okay? So kailang ano ba earnings natin dito? 3 billion laki ng niya. Pero yung revenue ba't ang baba ng revenue niya? 12.43. Tapos dito meron siyang malaking ang laki 506 na dividends which is intended niya na ibigay na lang yung dividends nitong si Kep. Okay, so yun lang muna. Fundamental wise ba't yun, basag-basag yung earnings nitong si natin. Minsan 38 lang, minsan 300 million yung earnings niya. So anyway,
magre-readjust po yung price niya based dito sa 1%. So, ang ex-date, tandaan nyo ex-date is April 26, which is Friday. Itong Friday na to, sikip po natin. Okay, so next, mega wide. Okay, ito yung trending kaninang nagre-review ako. So, nag-bounce naman siya. Ano, 2.81%, minus 90. Medyo mahina yung earnings pala ni mega wide natin. Tingin ko magiging malakas na resistance. 3 pesos. So, okay lang. May dividends naman yung iba last time. Kung nakalabas sila nung halos mag-close yung gap or nag-close yung gap dito sa mga areas na to. Last time panalo, di ba? Pero ngayon medyo nag-break yung yung support. So, interesting to see kung makabalik siya dito sa 3 pesos. Then balik tayo sa sideways. Pero pag nauntog tayo dito, so meron siyang maghanap ng support level kasi downtrend naman yung overall na picture ngayon itong si Mega White natin. Okay? So, medyo mahina talaga. So, kahit nag-bounce tayo ng 2.81, wala man lang tayo nakita na net foreign buy kay Mega White. And then lastly, si DMC, singit natin si APX Siya pala yung trending dito. Ito, meron siyang APX. Manila Water, silipin lang natin. Kasi parehas lang naman yung trend ni DMC at saka SEC. So halos mag-close the gap na siya. So kung yung mga sumalo is dito sa X-date natin, meron na kayong meron na kayong halos 6% na dividends kasi nag-up siya ngayon ng 5.74. Panalo pa pag medyo umakyat pa siya for tomorrow's trading. So 6.56. Kaya lang, iniisip ko, hindi kayo maging malakas na resistance yung previous na dividends niya. So interesting to see din kung meron na siyang offer siguro kay CHP, baka pwede pa maka-breakout siya dito sa 10.7 area. Okay? So medyo mahina din. Mahina pa rin yung RSI kasi kaka-bounce pa lang naman niya tapos hindi pa masyado makita yung galaw dito sa MACD formation. And then silipin lang natin kasi trending si Manila Water, nakailang breakout na pala tong si Manila Water, hindi ko napapansin yung galaw niya kasi karamihan nga ng stocks natin is lubog pa during that time. So sumabay na rin siya. Ang taas niya din, no? So iniisip ko to, hindi na to lalampas last time ng 22 pesos kasi yan yung fair value niya doon sa previous na review ni Cole dito kay Manila Water. Pero nag-breakout siya, So panalo si Enrique Rason, di ba? Dito kay Manila Water natin. Tapos yung isa, si APX, breakout din siya, breakout din. Ayan. Congrats dun sa mga meron sa kanya, Ganda ng trend niya, pag-breakout talaga yung yung discussion, yung galaw niya. Pero meron siyang dividends dito, baka maka-apekto ng konti yung price action. Ayan, may nagtanong kasi sa atin with regards kay APX naman. Okay? So, yun lang muna yung ating review. So, medyo sideways pa rin yung tingin natin yung galaw ng market. Pero at least ang magandang nangyari dito sa trend natin, hindi na siya downtrend, di ba? Hindi na falling knife CPSE. So, interesting to see. And then, siguro, para mag-continue yung breakout natin dito sa 66 is foreign buy talaga. Wala kasi tayong foreigner po dito sa market natin. Okay? So, yun lang muna yung ating review. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe or join ka dito sa trading group natin. Check mo po si Maya app, yung bago nating review. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak Money Earners. Check mo lang po yan, Twitter. And Patreon po yung mga gusto ng guys sa trading sa Philippine market. Sali ka lang po. Yun lang, maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.